Balak mo bang bumili ng TV at nalilito ka pa rin kung ano yung brand, ano yung mga kailangan mong bilhin na TV? So ano ba yung mga kailangan nating isaalang-alang sa pagbili ng ating mga TV? So yan ang ating pag-uusapan sa video na to. Hello mga ka-TV! So welcome back na naman dito sa J4 TV. So panibagong kaalaman, panibagong tips na naman ang aking isi-share sa inyo. So sa video na ito guys is magbibigay ako ng tips sa inyo kung ano yung mga kailangan nating gawin bago tayo bumili ng mga TV natin or mga television natin. So sa video na ito is about sa TV yung pag-uusapan natin. So maraming nagtatanong, maraming nagme-message sa akin na gumawa daw ako ng video about naman sa mga TV. So meron tayong pag-uusapan dito guys, mga iba't ibang klase ng TV, ano yung mga difference ng APS panel, VA panel, no? So, i-discuss natin ito mamaya. Panoorin mo to, tapusin mo to para makakuha ka ng bagong idea bago ka bumili ng mga TV nyo. Kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. Kung may mga katanungan ka din about sa inyong mga appliances, is mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So, disclaimer lang guys, lahat ng mga video na tinuturo at binabahagi ko sa inyo ay ayon lamang sa aking experience. So, before ay nagtrabaho ako sa isang malaking kumpanya ng appliances. So, lahat ng mga natutunan ko na mga product training, monthly training na tinuturo sa amin, ginagawan ko lang din ng video na tulad nito. So, wag na natin itong patagalin guys. Meron tayong iba't ibang klase ng TV. Ito yung cathode ray tube, yung LCD TV, plasma TV at yung LED TV. Ano ba yung mga difference nila? So, itong cathode ray tube na tinatawag, ito yung may likod pa. Ito yung mga TV natin na old, no? Yung mga luma natin na mga TV na may likod. So, ito namang plasma na TV is, ito na yung LCD na medyo slim na siya ng konti dun sa pinakalikod niya, no? Pero makapal pa rin siya. Yung LED naman, ito yung kadalasan na ginagamit natin ngayon na mga flat screen TV, no? So ano ba yung mga difference nila? So, yun yung mga iba't ibang klase ng ating TV. So ngayon, dahil nga bago na tayo sa technology, is LED TV na yung ginagamit natin. So pag-uusapan naman natin guys kung about naman sa wattage, kung ano ba yung matipid ngayon, no? So, kung ikaw ay balak mo ngayon bumili ng TV, so madami pa rin mga Pilipino kasi na bumibili pa rin ng surplus, no? O yung may likod na TV. So, yun nga lang, medyo may kataasan daw sa konsumo ng kuryente. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung wattage ng bawat isa sa kanila. So, meron tayo dyan sa screen, ayan. Makikita nyo dyan yung screen size ng ating mga TV. So, makikita natin dyan yung LED, LCD, at CRT, at yung plasma. No? So, mapunta tayo dito sa 15 inches na TV. So, pagka LED yung TV mo, 15 watts lang yan. Yung LCD naman, 18 watts. At yung CRT o yung may likod na TV natin is 65 watts. So, yung mga CRT o yung may mga likod pa na mga TV natin is talagang may kataasan talaga sa konsumo natin ng kuryente. No? So, sa baba naman, sa 17 inches naman yung TV natin, 18 watts lang yan. So, pag sa LCD naman is 20, pag CRT o yung may likod na TV is 75 watts. No? So, sa 19 inches naman is 20, sa LCD is 22, sa CRT is 80. Papunta tayo sa pinakamalaki na inches ng CRT natin dati. Ito yung 24 inches, no? So, pagka ang LED natin na 24 inches is, ang wattage niya lang is 40, no? Sa LCD naman is 50. Kung sa CRT is 120 na kaagad. So, itong CRT natin is talagang napakalaki na konsumo natin ng kuryente dahil 120 watts na. So, parang gumagamit ka na sa LED TV na mga 90 inches na TV, no? So, yan yung difference nila sa isa't isa. Mas mataas nga lang ang wattage talaga ng mga LCD at yung cathode ray tube na tinatawag. So, kung ang tanong mo is ano bang mas matipid sa konsumo ng kuryente? Siyempre, itong LED, ito yung light emitting diode. So, hindi na siya makonsume sa kuryente. So, mapunta naman tayo guys sa panel, no? Isa rin na i-consider natin sa pagbili natin ng mga
television natin is yung panel, no? So meron tayong dalawa dito na klase ng panel. Ito yung IPS panel TV at ito yung VATV. At medyo may technical itong pinag-uusapan natin, pero alam ko na masundan nyo ito at makakatulong ito sa pagbili ng inyong mga TV, no? So makikita nyo dyan sa screen guys, meron tayong dalawang klase ng panel, no, or yung pinaka-screen ng ating TV. So, yan din yung i-consider natin guys sa pagbili natin ng TV. So basahin natin guys, sabi niya, difference between BA and IPS. Many TVs use LCD or yung liquid crystal display panels that are lit by LED backlights. There are two popular types of LCD panels, in plane switching or yung IPS and vertical alignment BA. And there are two main differences between each type. A BA panel usually has a high contrast ratio and narrow viewing angles. However, an IPS panel has low contrast and wide viewing angles. These are two main differences between each. The most part, panel type doesn't affect other aspects of picture quality like peak brightness, color gamut, or color accuracy. So, ang sinasabi dito guys, itong dalawang panel natin is itong IPS panel yung in-plane switching. So, itong BA naman, ito yung vertical alignment. So, ano ba yung mga pagkakaiba nila? Pag mapunta kayo dun sa bilihan ng mga TV, so medyo pindutin nyo yung harapan ng ating screen ng ating TV. So, pag pinindot natin at hindi gumanon yung ilaw o yung kulay ng ating TV is ibig sabihin IPS panel yan. So pagka IPS panel na bili mong TV is maganda ito sa maluwag na area, no? So pag maluwag kasi na area, kahit nasa gilid ka, nasa malayo ka, is nakikita mo yung pinapanood mo. So sa BA naman or yung vertical alignment na tinatawag is halimbawa yung lugar nyo is maluwag tapos nilagay mo yung TV at may bintana dito sa magkabilang side. Pagka nasinagan ng araw yan o yung liwanag yung TV natin, di ba hindi na natin nakikita yung ating pinapanood. So yun yung tinatawag na vertical alignment. So lagi nating tatandaan guys, pag gusto nyo na medyo matibay na screen, maluwag yung area na paglalagyan mo ng TV, is bilhin mo itong IPS or in-plane switching na tinatawag. So pagka ang lugar mo naman is maliit lang at medyo madilim siya, bilhin mo naman itong vertical alignment. So mas makulay nga lang at mas brightness na binibigay ng ating vertical alignment na panel. Yan yung i-consider natin guys sa pagbili ng ating TV, no? So meron naman yung mga IPS TV ngayon na tulad nila Samsung, nila LG na mga curve, no? Yung pa-curve na TV. So halimbawa nandito ka sa gilid, nakikita mo pa rin ng buo yung angle ng ating TV. So mapunta naman tayo guys sa resolution ng ating TV, no? So ano ba yung mga difference ng HD, Full HD, Ultra HD, 4K at 8K, no? So itong resolution na to, ito yung tiny pixel na tinatawag. So pag sa cellphone sana is megapixel, no? So ito yung mga maliliit lang na pixel na nilagay nila sa mga screen. Kwadrado na maliliit, so kaya tinawag siyang tiny pixel, no? So pag nagdagdag sila, is mas maganda yung nilalabas niyang resolution. So, ano ba yung meaning ng HD? Ito naman yung tinatawag na high definition. Sa FHD naman, ito yung Full HD. Sa UHD naman, ito yung Ultra HD. Yung 4K at yung 8K. No? So, yun yung mga difference nila. So, pag sa Full HD, 720p yung nilalabas niyang resolution. Pag sa Full HD naman yung TV nyo, i-upscale niya yon. Pagka halimbawa, ang binili mong TV ngayon is Full HD, no? So, halimbawa, may movies ka na gusto mong panoorin dun sa Full HD at yung movies na yon is HD lang siya, no? I-upscale niya yon sa Full HD. Gagawin niyang 1080p, no? So, mas maliwanag na yung gagawin niya. So, sa 4K naman, ito naman yung 4 million na pixel, tiny pixel ang nilagay doon. So, ngayon, dahil nga advanced na tayo sa mga technology ngayon, lalong-lalo na sila LG, sila Samsung, is meron na rin silang 8K tiny pixel. So, halos tao na talaga yung nakikita mo dun sa harapan ng ating TV. So, yun yung mga difference nila. So, sa voltage naman, no? Mapunta naman tayo sa voltage. So, pag halimbawa yung TV nyo is surplus at may likod pa rin,
ito yung prone ng pagkasira ng ating TV pagka may kumikidlat o may fluctuation na nangyayari dun sa ating lugar na baba at taas yung kuryente natin. So, pwedeng ma-black tube or ma-picture tube yung ating cathode ray tube o yung CRT na may likod pa na TV. Kasi ang TV kasi natin before ay 220 to 180 volts lang, no? So pag halimbawa bumaba ito ng 100 or 110 yung ating kuryente, is pwedeng mabigla yung ating TV at ma-picture tube kung tawagin. So pwedeng yung kidlat, no? Kaya nga nung araw sabi nila pagtayin niyo yung TV kasi nga pwedeng ma-picture tube yan o masira. So ngayon yung mga TV natin ngayon is, ang kagandahan na ngayon is 220 volts to 110 na. So pagka may fluctuation, may stabilization na siya, no? Voltage stabilization na. Ini-stable niya lang yung voltahe. So halimbawa, yung TV natin is bumaba ito ng 110, yung kuryente natin papunta dun sa TV natin, okay lang, no? Hindi na naaapektuhan yung TV natin. Di tulad ng mga old natin na TV natin na may likod pa, is pag bumaba yung kuryente at tumaas, pwedeng ma-picture tube kung tawagin, no? So pwedeng hindi na ito gumana. So ngayon yung mga LED natin is 110 to 220 volts na. So ayun lang guys, yun lang yung mga kailangan nating isaalang-alang sa pagbili ng ating TV. Una is tignan mo kung anong TV yung bibilhin mo. So ngayon mayroon pa rin nagbebenta ng mga surplus o yung may likod na TV. Ang i-recommend ko na lang na bilhin nyo ngayon is mag 24 inches na lang kayo or mag-LED TV na lang kayo. So, matipid na kasi sa konsumo ng kuryente. So, pangalawa is tignan mo yung panel or yung screen ng ating TV. So, merong dalawang klase ng ating panel. Ito yung IPS panel, yung in-plane switching na tinatawag, at yung BA, vertical alignment panel. So, sa brand naman guys is, siyempre meron na naman magtatanong kung anong brand. So, sa video na ito is hindi po ako nag-i-sponsored ng kahit anong brand. Pero ang kikita ko dito na number 1 ngayon sa market, no, sa buong mundo is si Samsung, no, at si LG. Si Samsung at si LG kasi is naglalaban na sila sa electronics ngayon. Bukod sa sumikat na sila sa mga cellphone, no, mabilis kasi yung technology nila. So pwede silang maglabas kaagad ng 3 months, 6 months na mga iba't ibang klase ng TV nila. So merong curve, no, merong 8K na pixel. Meron silang 8K na resolution. So, yun lang guys. Pag bumili tayo ng mga TV natin, hanapin pa rin natin yung trusted brand o yung matagal na sa market, no? Pag nagka-problema ito, meron na silang nationwide na mga service center. So, pwede nilang i-home service yan pag malalaki yung TV na bibilhin mo. So, ayun lang guys. Sana meron na naman kayong napulot na aral dito sa video na to. So, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe. And hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. So kung ikaw ay may mga katanungan din about sa inyong mga appliances, mga TV, refrigerator, aircon, mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, i-share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo na may problema at gustong bumili ng mga TV nila. Maraming salamat guys sa panonood at natapos mo na naman tong video na to. Mag-iingat po tayo palagi. God bless. Peace.